ilalaglag na yan si Madrid. Actually, the kakampings are now, Nako. ano gagawin dyan? Yung mga kakampings. Oo. At nakakaloka niyang girl. Kayong mga kakampings ang nangako kay Magdiagan na ipapardon siya. Nako, matindi ho ito mga kababayan. Meron hong isiniwalat itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Diyan sa live na yan itong si Ma'am Joey Cruz. Pag nagkataon, nako ang kadilho pala nitong si Madriaga diyan sa kanyang mga kasinungalingan na yan, mga kakamping, pag nagkataon, pagka binigay nyo, yung pinangako nyo na yan dito kay Madriaga at nakalaya siya, itago nyo ng mga anak nyo. Dahil alam nyo naman kung anong libangan ng mama na yan. At itong si Sir Edward Chico, meron hong panibagong resibo na kasinungalingan ang sinasabi ni Madriaga. Ha? Hindi ho nagpunta ng NOMO itong si Madriaga noong December 20, 2022. Pero bago wala na yan, siya like at siya subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Resibo na hindi nagpunta si Madriaga noong December 20, 2022. Heto, panoorin natin mga kababayan. Game! Magandang araw po sa inyong lahat. Huling post ko na to patungkol sa NOMO issue kasi finally nakakita na ako ng resibo na hindi talaga nagpunta si Madriaga noong December 20, 2022 sa NOMO. Kahapon kasi ka-text ko si Attorney Falsi. Sinasabi ko sa kanya na alam mo, yung huling time na nandun si Attorney Reynold Monsayak, June pa of 2022 So syempre ang tanong niya, ano yung event yun ng December 20, 2022? Kasi di ba nung araw na yon, sabi ni Madriaga sa supplemental affidavit niya, 8 p.m. galing siya sa Cabuyao, Laguna, dumiretso siya sa NOMO, dumating siya mga alas 12. Nakita niya si Attorney Monsayak, dala niya yung duffel bag, inutusan siya umakyat sa taas. So, sabi ko kay Attorney Francis, wala kaming event. Ang ginawa ko ngayon, chinek ko. Kasi kami wala chinek ko, meron palang event yung chef na consultant namin nung araw na yon. Marami silang nagpunta sa NOMO nung December 20 kasi binook niya yung NOMO para doon sa Christmas party nila at ng mga kasama niya sa trabaho sa isang malaking all-you-can-eat restaurant. Papakita ko po sa inyo yung convo nila. Yan. Dito sa convo nila na makikita nyo, Ayan meron silang resibo ito. Resibo ho mga kababayan. Para ika nga hindi ho ika nga nadidibang yung mga kasinungalingan itong Madriaga na to. Sinungaling ho kasi. Talagang lahat ng sinabi niya doon sa Injustice Committee, kasinungalingan ho lahat. Siguro meron namang totoo doon. Yung siyang nakapirma doon sa affidavit, siguro yung totoo yun. Yung pangalan niya, Madriaga, totoo yun. Ang kinakaharap niyang kaso, kidnapping, kagaya noong kaso na kinaharap niya noong hinatulan siya at kalaunan, na-acquit na lang siya. Di ba? Yun, siguro yung mga yun totoo. Pero yung konektado siya sa mga Duterte, lahat ho yun kasinungalingan. Tapos ang usapan. binubok nila yung December 20. Pinag-uusapan pa nga nila kung magkano. So nakalagay pa dyan 25K. Sabi ng chef namin, gusto lang naman namin na mairaos yung Christmas party. Kausap niya dyan yung asawa ko So yan, binubok niya. So parang December 15 ang usapan na yan. So dito sa second page ng convo, finally, nag-agree na siya na i-book. So kinuha niya na yung December 20. Tapos makikita niyo dito sa exchanges nila, pupunta sila ng NOMO from 11 p.m. hanggang 4 a.m. Ngayon, bakit 11 p.m. hanggang 4 a.m.? Kasi naalala ko na, tinawagan ko si chef. Noong time na yan, galing pa sila sa trabaho. Ngayon, hindi naman sila pwedeng mag-party doon sa malaking restaurant na yon dahil una sa lahat, bawal. Pangalawa, silang magkakaibigan lang naman ang pupunta sa NOMO. So, ayan na nga, nagpunta na sila sa NOMO. Mga bandang 11, nagdatingan na yung mga tao. Sabi ng chef namin sa wife ko, pangit yung camera ko, baka pwede mo naman kuhaan kami ng picture para meron kami souvenir. Ipopost ko yan sa mga darating na araw. So yung wife ko yung kumuha ng picture. So pag kumukuha siya ng picture, pinapadala niya sa messenger. So ito yung unang padala niya. Ang oras ay 11:52 ng December 20. Nako. Nakita niyo. Paano ba yan? Matindi ho ito mga kababayan. Panibagong mga resibo ito na kasinungalingan ang sinasabi nito si Ramil Madriaga. Inarkiw na pala NOMO Paano mo sasabihin pinakit ka? May dala kang duffel bag. Sinungaling! Diyan, na marami mga picture dyan. Marami ng mga tao. Ngayon, para malinawan kayo kung ano itsura, eto. Papakita ko yung isang picture.
So ayan, nakita nyo na yung picture. Di ba napakaraming tao dyan? Kasi sa totoo lang, 45 sila dyan eh. May mga tao pa nga sa labas eh. Nung mga bandang madaling araw nga, nagpa-picture pa sila sa labas ng Nomo. Tignan nyo po ito. Yan. Ayan pala eh. Merong ebidensya, merong timestamp, merong date stamp. Yung conversation, gumagalaw, hindi laway. Hindi laway, kagaya ng mga ibinibida nitong nakakulong na merong kinakaharap na kasong kidnapping. So ito po yung itsura nung December 20, nung sinabi ni Madriaga na nagpunta siya para mag-deliver ng duffel bag. Una sa lahat, wala dyan si Reynold Monsayak. Pangalawa, ganyan kadami yung tao. So sa tingin niyo ba magdadala siya ng duffel bag? So again ito po yung pinopost ko, hindi para siraan si Madriaga kasi nagagamit kaming collateral damage dito sa labanan sa politika. Wala akong pakialam dyan sa issue ng impeachment. Sa akin lang gusto ko lang proteksyonin yung integridad namin. Kasi after my first video, marami pa rin mga nagte-text sa asawa ko na pauso kayo. So, hindi ko kami nagpapauso. Yan pong mga ebidensya ko na yan. Ay, ano lang yan? Mga inggit lang yan sa Sir Edward Chico. Inggit lang yan kasi successful eh. Nagsasucess ang ang Nomo eh. Kahit ako, pupunta na ako ng Nomo niyan. Feeling ko masarap ang dyan, mga serbesa eh. Marami nagpupunta eh, no? Tsaka parang masarap yung pagkain dyan. Kaya talagang dinadayo. Mabibigating yung mga kumakain dyan sa Nomo. Huwag mo pansinin yan, mga troll lang yan sa social media. Tuloy-tuloy lang ang negosyo, ika nga. Aming electronic evidence, willing kami i-authenticate yan. Sa mga nagtatanong bakit naman hindi kami pumupunta sa korte, syempre para kayong tanga, ba't naman kami pupunta sa korte? So pero pag pinatawag kami, willing kami mag-execute ng affidavit. Hindi kami nagsisinungaling dito. So, gusto ko lang tapusin yung issue na yan. Yan po talaga ang nangyari. So, maraming salamat po at this will be the end of it on our end. Enough na patunayan namin na hindi siya nagpunta ng December 20. Thank you po. Saludo dito kay Sir Edward Chico. Palakpakan nun natin. Ano lang naman, naniniwala lang naman dyan yung mga kaibigan ni Falsis, yung mga kaibigan ng mga kakampings, di ba? Pero mga Duterte supporter, gitna na kita dito sir ha, gitna na kita dito sa dalawang naggagandahang binibini ha. Segue lang kita dyan. Ang naniniwala lang naman dyan na yung mga kaibigan ni Atty. Falsis, di ba? Kaibigan ni Trililing, yung mga nasa House of Representatives, di ba? Yun lang naman, sila lang naman yun. Kung ako dito kay Congressman Rufus Rodriguez, pasumpi na itong Ay sa bagay, kung sakaling magpunta pala na Senado, willing naman pala silang mag-testify. Willing silang mag-testify, malamang sa malamang sir, may papatawag kayo diyan sa Senado kung sakaling magtuloy-tuloy. Yaang yaang mga sinungalingan nitong si Ramil Madriaga, ha? Wala. Itong si Trililing, sablay na naman. Anak na to ako, pambira. Lahat na lang ng script mo. Mula kay Matobato, kay Bicoy, hanggang dito kay Garma, Madriaga, anak ng Petrang Garapata. Puro sablay ang testimonya laban dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya naman, rerekta ho tayo dito sa talakayan ni Ma'am Sas Rogando Sasot at nitong si Ma'am Joey Cruz. Narinig niyo ako, mga pek-pek. Ay, grabe naman yan. Grabe naman yan! Naririnig nyo ba si Ma'am Sas Rogando Sasot, mga... Yes. Anak ng Petra Garamata. Ayan. Andito na nakalista ng Ayan. Ay, maraming salamat sa nagbigay ng abulay last time. At yung mga gusto pa magbigay, nandito ako bumalik uli ako mula sa kabilang buhay. Lagay ko yung ni Ma'am Sas dyan, yung ang tawag dito. Mga bakla, Diyos ko Lord. Anong Gcash. masasabi mo dun sa mga pasabog nila kay Lagay natin Gcash. Unang-una, iinom muna ako ng pangpamoist. Yan, pampamoist. Always drink something clean because 09288. wheatgrass. I don't know. It's some sort of a plant. Ay, magbigay kayo ng abulay. Kung gusto niyo ako mag-perform, charot. Ano ang sabi ko? Ito naman sasabi ko. Number one. Ito yung number ni Ma'am Sas. Gcash. It's over.
it's over. It's una-una, it's a very desperate attempt because talagang, you know why it's a desperate attempt? Why? Because eto nga, to be fair to the BBM administration, I don't think that they are the ones behind Madriaga. Yan. Asan yung number ni Ma'am Sas? Bigla nawala. Yeah. Maybe, Ayun. ito ang nangyari. Ito, tsuri ko lang to mga kababayan. 8, Tsuri lang. 9, 5, Ganito. 6, 3, 2, 4. Itong sina kakampinks, nakakamping gang, nalaman siguro nila ito si Madriaga. And then, kinwento nila siguro sa BBM camp, oy, meron kaming keme, ganyan-ganyan. Pwede ba namin ito pangakuan ng ganito, ng ganyan? Ano bang pwedeng maano natin? Ano bang pwede? Ganyan. Oo. I really think that this was not the idea of the BBM administration. I don't think so. Okay? I really don't think so. So, sa mga BBM camp dyan, nakita nyo, I'm very fair. Kung di ako fair, itatapon ko lang to sa inyo. So, ngayon, etong kakamping, sila ang nag-emirate dito. You know why? Bakit? I don't think na ito ay na this is BBM-led. Unang-una, remember yung kay, marami tayong signs na nakita. Remember yung kay Remulla. Ay yung sinabi ng camp ni Madriaga na binisita ni VP Sara si Madriaga. Pero sabi ni John Wick, well, meron kaming record pero hindi si Madriaga ang binisita niya kundi si Teves. PayPal Number pala, one. DG Cash. The BBM Kala ko admin Gcash. doesn't need to do that. They could have just played along. Okay? Number two, yung statement ni Madriaga na may term sharing. Bakla, kung BBM admin ang nakita dito, That's what I said earlier, actually. It's unnecessary. It's unnecessary. Exactly. And girl, sa pagkakakilala ko kay Ma'am Shi, girl, you may not like Ma'am Shi, but Ma'am Shi is not sloppy. She's not sloppy. She's not an idiot. You know, Lisa Marcos is brilliant. Whether you like her or not, she's brilliant. Simple as that. You She's know? organized. Yo. Yes, sure. Ayan ho ang PayPal nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot. She's very organized. She doesn't Pagdating sa ganitong bagay, she's put together. She doesn't leave any stone unturned. So this is definitely not a Mamshi operation. Sa pagkakakilala ko kay Mamshi, this is too sloppy to be Mamshi. Or siguro, ano pa to? Pwede pa tong Martin Romualdez. Yeah. Martin. Kasi di ba ako, yan rin naman, yan ang stand ko even before eh. Yung impeachment ni Inday, yung gigil na ma-impeach si Inday is more of a Martin benefit than a BBM, Yeah. Kasi a BBM priority. wala naman hindi na mag-benefit dito si BBM eh. Kasi kung ma-impeach si Inday, girl, he has to recommend a VP. Ikaw ba kung si BBM ka? Kung ikaw ba si BBM ka, you would like to be put in a situation na kailangan mo mag-appoint ng VP at kailangan mo mamili between Martin Romualdez and kakamping person. Girl, that's So, ang best position lang ng Malacanang is ulo-ulo eh. Ang best position lang ng Malacanang is ulo. Ulo-ulo lang. I don't think that BBM Ulo-ulo. Ulo-ulo. wants Inday to Wala pa tayo, ulo-ulo lang. be impeached. Because if Inday would be impeached, kasi si Inday ang ang kanyang insurance. Always been. Inday has always been BBM's insurance. Na, kasi ganito, kung maging matino si BBM, halimbawa, tinuloy niya yung mga gusto ni PRD, Inday is an insurance na, can you imagine kung si BBM, he reformed the government, etc., etc.,
bakit kayo mag-aalsa? 'Di ba? Kayong mga kakamping, ang papalit si Sara, gusto niyo ba yan? Ganyan. Ngayon naman nagloko, ganun pa rin ang position, girl. So, Inday is an insurance. So, imagine, kung ma-impeach si Inday, Pero ba't parang tumaba itong si Ma'am Sas, no? Tumaba siya, hindi naman siya dating ganyan. Nagkalaman-laman na yung mukha niya ngayon. ay kailangan niya mag-appoint ng VP. Baka, alam mo naman mga kakamping. For BBM, it's not a good place to be in that you have to make a decision. Yes. Siyempre, mga kakamping, kailangan i-eksena yan. Hindi, dapat kami, ganyan. Hindi ba? Or kung si Martin, ganun din siya. Kaso wala namang hatak si Martin. Ang may hatak ay kakamping. Ang kakamping ay ang may political camp. So malamang ang kakamping ang pupwesto sa VP pag matanggal si Sara. Kung si BBM ka, gusto mo ba na ang VP ay kakamping? Bakla! Yes. That's arm's length to presidency, di ba? Ay, ang mga kakamping, Diyos ko, girl. Kaya mo nga kinuha si Sara dahil ayaw mo imbyer na ka sa mga kakamping, di ba? Alam mong ilalaglag ka niyan. Alam mo naman na yung inyong kampihan ngayon ng kakamping for convenience sake. Pero pag mabigyan na ng pagkakataon ng mga kakamping, Susunggaban ka ng mga yan. yes, that's my Kakagatin ka niya. number. Thank you. Kung mabigyan na ng pagkakataon niya ang mga kakamping para itulak ka sa bangin, baka itutulak ka niya Correct. for their own benefit. Ikaw, girl, kayo si BBM, ngayon, magpa-partner ka kay Sara. Pero, kung matanggal si Sara, tapos ikaw, si BBM, nandiyan ka na sa bingit ng bangin, hindi mo ba itutulak si BBM kung nandiyan? Hindi ba nila itutulak si BBM? No. That's the moment that they're waiting for. They're waiting for the moment na pag naitulak lang nila si Sara out of the way, itutulak na rin sila si BBM out of the way. At alam mo malakan yun yan? Ba't ka mag-hold back, di ba? Napalayas nga nila si Sara. Di malamang, totoo na nila yan pati hanggang kay BBM. Di ba? Yes. Kaya feeling ko kaya ito si BBM, I really don't think that they are behind this Madriaga. Okay? They're not behind. Ano lang siguro sila dito? Ano lang siguro sila dito? Mga tipong cameo role. Yes. Ulo-ulo lang sila dyan. Gusto lang nila yung hype. Gusto lang nila yung mababuyin si Inday. Yung hanggang dun lang. Pero they do not want it to go full-blown. Kasi magbe-benefit pa rin naman sila up until doon sa pagpapababoy kay Inday Sara. Kasi it will Ang also... gusto lang nila matanggal ang issue kay BBM. I really think that the BBM administration is just would like the issue to be away from BBM. At Yes. ito ng mga kakamping, ibang interest ng mga kakamping. Ang mga interest ng kakamping, hindi lang matanggal ang issue kay BBM, matanggal talaga si Inday. Oo, matanggal si Inday and eventually BBM. Kasi kumbaga parang yung mga kakamping kasi ngayon, hindi nila priority si BBM kasi alam nila kapag if it's going to be a fight between Yellows and BBM, kaya nilang talunin si BBM any day. Any day. So kumbaga kaya parang hindi diyan ka lang. So kaya ka naming i-tolerate, diyan ka lang kasi pwede ka naman naming i-kembot anytime. Siya yung mas mahinang kalaban. Si BBM yung mas mahinang kalaban sa kanila. Kasi nakita nila natalo nila si BBM noong 2016 Yes. Natalo nila with Mama Lenny. So kaya nila. Wala pa sila experience sa talunin ng isang Duterte. At ito lang yung chance nila na maitapon ang mga Duterte. Habang maaga kailangan na. Oo. Kasi kapag pag nanalo si Inday Sara ng presidente, baka hanggang mga 3 more presidential cycles, Duterte pa rin presidente natin. Diba? It's gonna be very, very difficult for them. Ang ano niyan, actually, ang fearless forecast ko dyan, magwawatak-watak ang mga kakamping. May
nalilipat dyan ng Sarah Cup Nako. Yeah. pagkatapos ng 2027. Oo. Marami Tapos na ng nga 2027. Marami na nga po forma ngayon. Oo, lalo na ganito ka sloppy yung ginawa nila. Girl, Oo. ang sloppy. Ikaw ba kakamping ka na may utak ka na leader? Nakikita mo ganyan ka sloppy. Kwentong parlor? Ano yung kwentong parlor? Baka sobra raw yung GCash number mo. 895. Baka sobra yung GCash number mo. Sobra baka ba? nakalang taon. Ito namang si Ma'am Sas, ba't sobra naman yan? Ano ba yan? Ay, sorry. Palitan Oh. ko. Tanggalin ko muna. 895 Oh. 69324. Sobra ng isang digit. Ayan, tama na. Yung Ayan, nandito sorry. sa ticker, yung nandun sa ticker, yun yung tama. Yung nandito Ayan na, sa tama ticker, na. Okay? tama. Check na nga natin yung sa ticker. Tama na. So, Eh, sorry yung bawa, di ba? Challenge ni ba? ni si BBM. Oy, magsalita ka. Oo. O nagsalita ng And- palasyo. And Malacanang responded. Oo. Disown it. So, ibig sabihin, girl, I really think that Kakamping should already see tama the yung sa atin. game. Oo. Girl, you're being Naalamatan sila dito. You are now Oo. being thrown under the bus by the BBM admin. They could have they could have just ignored it and Mm-mm. played with it. Pero ngayon, pinakita na sa inyo na ay, hindi yan totoo. O, Mm-mm. anong gagawin nyo? Ipagpipilitan nyo pa rin yung Madriaga ninyo, girl? Eh, hindi na kayo hindi na binakapan ng palasyo yung sinabi ni Madriaga. Oo. So, ano ng credibility ng witness mo? Oo. Eh, yan pa naman ang star. Yan ang kanilang star witness. Mm-mm. Correct. Yun ang ano nila. Sabi nga nung mga mga katropa nila diyo, bombshell daw. Bombshell. Yung mga revelation daw ni Madriaga, my God. Diyos ko. Eh, anong bombshell? Eh, kayo yung na-bomb. Correct. Sila yung na-bomb. Ayun. Girl, kayo imagine yung mga wala naman nagko-collaborate sa sinabi ni Madriaga eh. Tapos ang daming independent individuals na nagko-confirm at dinidebunk yung sinabi ni Madriaga. Real-time bakla. Yung every time na may sinasabi siya, hindi pa tapos yung hearing, nagsalita na yung original artist ng painting. Pagkatapos yung sabi ni Madriaga, sila chika, na-meet ko yan, major pa siya, ganyan-ganyan. Bakla, yung mga tutubing kalabaw, parang, hindi, 2018, Lieutenant Colonel na si La Chica, ganyan. Ano sinasabi niya, na-meet niya na major, December 15, 2018, na-promote si La Chica bilang full colonel, ganyan. Galit na galit talaga. Todo debunk talaga yung mga tao. Todo debunk talaga yung Alam mga mo, tao. wala na yan because ano lang nila yan, yung issue na yan, ginamit lang nila para panakip sa flood control. Mm-mm. Yung corruption. Well, ngayon, todo-todo kayo ngayon. Eh kaso, wala na. Sino maniniwala? Girl, Mm-mm. April na ngayon. Mm-mm. Pero si Trillanes nga, ang ano niya kailangan ma-impeach siya ng 2026. Oo. Otherwise. Di ba yun ang sabi ni Trillanes? Di ba yun ang sinabi ni Trillanes? Kailangan yung ma-impeach ng 2026. Yan na ang talagang deadliest deadline, 2026. Kasi, yung sinabi ko na sa'yo, Joey, bakit wala pa silang mapagkasundo ang candidate? Bakit kailangan pa nila maghintay ng end of December
or early January para makapag-decide ng coalition candidate. Hindi pa nga rin nila alam kung magkakaroon sila ng coalition eh. Alam mo, Oo, kasi waiting sila. Bababa ba ang rating ni Inday? Kung bababa ang rating ni Inday, then they can put up a real fight. They can put up a real challenge na baka pwedeng manalo. Pero if hindi bababa ang rating ni Inday, ibig sabihin sure ball, hindi nila matatalo si Inday. So therefore, it will become a game of campaign funds. So, A diba, game of campaign. magtakbo na lang tayo lahat dito. Pagkatas kanya-kanya tayong solicit, di ba? exactly. Kanya-kanya. So, ang mangyayari yun sa 2028, dahil hindi mo naman sure na matatalo si Inday, tatakbo ka na lang for the money, for the campaign money. Itatakbo mo na lang yung campaign funds. True. Joey, Miss Joey, may interview yung abogado ni Madriaga about doon sa paintings. Diyos ko, Lord. Hindi naman, ito kasi yung problem, no? Hindi nila gets na nag-lie si Madriaga on 2 counts. Okay. So, ang sinasabi nila, dinedefend nila si Madriaga na hindi nagsasabi ng totoo si Madriaga kasi meron naman talaga siyang scholar na gumawa ng painting na similar dun sa painting na kung saan na nandun sa room ni Inday. Okay, ang unang kasinungalingan ito. Pina-identify kay Madriaga etong painting neto. Yan, ikaw ba nagbigay niyan? Yan ba yung sinasabi mong painting? Sabi niya, yes. Okay? Very, very clear eh. Yan yung binigay ko na painting. Meron akong scholar na, sa Laguna, ganyan-ganyan, in-emerald. So, nagsinungaling siya na yun yung painting. Ang layo-layo ng painting na pinagawa niya doon sa painting na nakasabit sa room doon sa Tanya Piece. Sa Tanya Gaisano Lee Piece na yon, ganyan-ganyan. So, that's the first layer of kasinungalingan. The second layer of kasinungalingan is, Madriaga open up that painting na binigay niya kay Inday kasi gusto niyang i-demonstrate yung closeness nila. Okay? The Correct. mere fact, sabihin na natin na merong pinapaint si at binigay niya kay Inday, bakit yung binigay niya? Bakit hindi yun yung nakapost? Correct. Oh, Bakit yun. hindi yun yung dinisplay? Oo. Eh, di ibig sabihin, Tapos pinagpipilitan niya na siya daw ang nagbigay noon. hindi sila close. Hindi sila close. Diba? Hindi, may bagong script ngayon. Itong si attorney... Ano pangalan niya? Itong abogado ni Madriaga. Sinasabi daw, si VP Sara daw ang nagsabi kay Madriaga na itong larawan, gawin mong inspirasyon. Pambira. Apakasinungaling talaga. Kasi ang daming, alam mo feeling ko talaga si Madriaga, meron siyang Ano? Obsession kay Inday. Meron. meron siyang obsession kay Inday, and I think he is Nyakol yan. Nyakol yang si Madriaga. Obsessed kay VP. Anak ng toka. sick in the head. Oh. Kaya kailangan mag-ingat si VP Sara pagka nakalaya yung mama na yan. Totoo lang, no joke. Sobra na. Pambihira. Kasi normal na magagandahan ka lang. Sabihin mo lang, ang ganda niya. Wow, ang ganda ng niya, ng mukha niya. Ang ganda lang. Pero doon sa point na para ma-establish mo na close kayo, na talagang magpapapansin ka sa kanya, gagawa ka ng organisasyon, gagawa ka ng ganyan, tapos sasabihin mo sa isang individual na may siya kay VP Sara, di ba? Ano na yon, higa nga, sobra na yon. O ang OA mo na yun. Oh. Sinabi yan ni Attorney Paulo na yun daw yung tingin nila Attorney Kilala at saka nila Attorney Monsayak kay Ramil. Kasi na-encounter nila si Ramil eh. Nyakol. Diba? May parang he sounds obsessed kay Inday. Eh pagka nyakol na yan, nyakol na. May pagka-stalker talaga. Stalker. Baka obsessed. Obsessed. Oh, well, alam mo naman ang mga criminal girl, ang mga gusto ng mga criminal, yung mga tipo ni Inday, kasi nga tough woman. Pambihira. Yung pwede nilang isamang magtago pagka nangidnap, di ba? Kasi hindi lang pa. Di ba? Hindi kasi si Inday may pato, tapos nagbi-big bike. Bakla ang mga siga talaga sa mga kanto, yun ang mga gusto. Correct, oo.
At saka nung nagmomotor-motor pa si Inday, na-addict daw to si Inday sa mga motor-motor eh. Nung na-addict si Inday sa motor-motor, ang hot talaga ni Inday noon. Kaya nga ako, diba? Inday. Sobrang hot ni Inday, may tattoo, nagmumotor. Mm-mm. Oh. Bakla, marami talagang may in love dyan ng mga tarantado. Oo. Correct. Ikaw naman kasi Inday, payami ka rin. Kaya Sinisi pa si Madam. Oo. Pambihira pa yan. actually, payami din to si Inday eh. Ayan. Payami ka rin kasi Inday. Alam mo Inday, ang hirap sa'yo, payami ka rin. Eh yung pagyami mo pa, ang mga magpo-fall talaga sa yung ganyang yaminess na ano, mga bad boys talaga. Mga bad boys. Naku, yari. Oo. Oo. Correct. Karamihan naman ho yung paghanga kay VP Sara doon sa kanyang doon sa kanyang ipinakitang trabaho sa Davao at yung kanyang pagiging tigas. Wala tayong magagawa, ganun talaga eh. Hindi maganda naman talaga si VP Sara kahit na hindi siya magpatato, magbutor. Talagang yung hulma ng mukha niya maganda ho talaga niya. Maganda ho talaga siya sa totoo lang. Sila talaga ang sila talaga ang maa-attract mo. Kayo ba naman, German ho yan, tsaka PRRD, ano ho magiging kalalabasan, di ba? Kaya maganda talaga si B. Ganyan. Diba? Diba? Pang bad boys talaga yung Atake. yung market ni Inday sa mga ganyang eksena. Oo. Diyos me. Inahanap ko yung mga lumang photos ni Inday na nagmomotor-motor siya. Meron siyang picture nun eh. Lumang photo yung nakita ko yung parang naka-white siya na sando, tapos naka-jeans. Kasi sabi ko, ang hot talaga. Kita mo naman yung tatanungin nila sa 2028. Hindi siya mahinhing babae. So, bet siya mo, riders, kasi siya rider din si Inday. Correct. Oo. Bet din siya ng mga nanay, kasi nanay din si Inday. Nanay din siya. Oo. Diba? Si Inday ang makabagong leader. Kasi nga, kung pangmasa, naabot kamay ang mga pangarap. Very, very accessible. Si Inday yung tipong pwede mong sabihin ang problema mo sa buhay. Ganyan ang branding ni Inday eh. Si Inday yung tipong pwede mong pagsabihan ng problema mo sa buhay at alam mo hindi ka etyosin. Oo. Alam mo yung mga kaibigan. May mahihita ka after yung pag-usap. Alam mo yung mga kaibigan tayo na ito ayoko itong pagsabihan pag meron akong problema sa jowa kasi konsentidor to eh. Doon ako sa gusto ko doon ako sa bibembangin ako ganon. Di ba may mga ganong mga kaibigan. Kung gusto mo lang ng pa-comfort, pupunta ka doon sa Echosera. Oo. Correct. Yung tipong, yes, okay lang yan. Ganyan talaga magmahal. Butter me talaga ang mga Pilipino. Wala kang mali. Ano ka ba? Ginawa mo ang lahat. Risa Ontiveros. Yan yung kaibigang Risa Ontiveros. Oo, kay Risa ka pupunta. Pero yung gusto mo yung ma-resolve talaga yung problema mo, yung gusto mo meron ka talagang mapapala, kasama ka pupunta. Si Sara, bebembangin ka talaga si niya. Sara yung kaibigan mo na, ikaw, Joey, mag-confide ka sa akin problema sa jowa, go, ganyan. Oo. Sahas. Nahihirapan ako sa relasyon ko sa jowa ko. Nainis na ako, hindi na ako masaya. Ba't nandiyan ka pa? Alam mo, di ba, kasi may mga moments tayo na gusto talaga nating, nabigyan tayo ng awa. Ayun ako na, di ba? Oo.
Mm. Kaya, di ba may mga ganyan tayong moments na gusto lang talaga nating ng audience sa ating Oo. suffering. Pero ayaw natin ng solusyon. Ayaw natin Di ba? oo. Mm. Aminin niyo mga bakla kayo ng taon. Mm. Sino sa inyo ang may mga ganyang moments na gusto niyo lang talaga ng audience, ng audience sa inyong paghihinagpis. Umamin kayo. Huwag tayo mag-etyosan. Aminin niyo yan. Yung hindi ka nangangailangan ng hindi ka nangangailangan ng solusyon. Gusto lang magstay doon sa pity space. Ganon. So parang ang gusto mo lang kaawaan ka lang talaga. Pero Aminin niyo. merong mga moment na talagang gusto mo nang matapos itong impyernong ito, solusyon, gusto mo nang makamove forward, ganyan. Diba? Diba? May ganon. Wag na tayong magbulahan, mga bakla. Ano lang tayo? Tayo lang naman to sa parlor natin. Mm-mm. Oo. Exactly. Si Inday yung yung tipong kumbaga parang i-real talk ka talaga, hindi kaya hindi ka Kung gusto mo lang magpabebe, ang lalapitan mong kaibigan, si Risa Ontiveros. Yan. Yung Oo. tipong, mag-confide ka sa akin, tapos ako si Risa. Saan? Ginawa ko na ang lahat para sumaya kami sa relasyon na ito. Lahat na ako nagsasakripisyo. Pero bakit ganun? Hindi pa rin ako binigyan ng oras. Alam mo, Ano friend, bang mali sa akin? alam mo, friend, walang mali sa'yo. Ganyan lang talaga magmahal. Kailangan talaga ng mabang pasensya. Kasi, you know what, Carmina, mahal ko talaga ang mga Pilipino. Sesegue, sabi ko. Sesegue, walang makano natin. Oo. Sesegue. As in, mahal ko talaga ang Pilipinas. Talaga yun. Yung sa Risa yung yung pagkatapos yung pagkaalis ninyo sa usapan ninyo, putang ina. Exactly. Di ba? Gumastos pa ako pang kape. Wala mo nangyari. I'm chewy. Yan, di ba? Ganito ang reason na kaibigan. Alam mo, Joey, lahat naman na nagmahal ang saktan. Lahat naman nagmahal ay madalas iniisip nila ay kulang sila. Pero ganyan talaga ang pagmamahal, Joey. Minsan, dadalhin ko talaga niya sa mga pagkakataon na feeling mo kulang ka. Pero, masarap Tandaan mo. talaga pagmamahal, Joey. Oo. Tandaan mo, hindi ka kulang. Nagmahal ka lang. Gano'n. And, mahal ko talaga ang Pilipinas. Mahal ko talaga ang Pilipinas, Carmina. At diba? inisip ko na sa lahat ng ginagawa ko, yung mga pangarap ko ay gusto ko rin maging pangarap ng Pilipinas. Tanginang yan. Diyos me. Ay, alam mo na, naalala ko, di ba itong si Madriaga, di yung painting, eme. Tapos, alam mo nga niya, na base sana yung original na painter nung painting. Alam kaya niya? No, hindi nila alam. Sabi ko, siguro alam niya. Bilang kidnapper, baka di ba? Di ba? Bilang kidnapper, baka naman naamoy niya na parang okay na prospect to. Hindi ko, kung nag-painting ka na kapareho, ibig sabihin, kinopya mo. Ibig sabihin nandun. Tapos nakita ninyo, o kopyahin natin, tapos bigyan natin si Inday ng maigsi ang buhok. Oo. Kaso, nasan yun? Oo. Sabi niya dalawa yung isa daw nasa kanya eh.
Yun yung sabi niya. Dalawa yan. Yung isa nasa Dalawang copy? Bakla ano yung Xerox? Dalawa daw yung painting. Dalawa daw yung pinagawa niya. Siguro baka dalawang interpretation or whatever. I don't know. Medyo rip-off painting naman eh. Parang hindi naman kasi talaga. So yung dalawa, yun yung... So dalawang version? Or dalawang magkatulad? Dalawa daw yung painting na yun. Ah, Dalawa yung binigay niya. Kaya nga yung kasinungalingan ni Madriaga is, di ba sinasabi niya dalawa yung painting, bigay daw niya. Yung isa sa kanya. So ibig sabihin, yung nandun sa kwarto ni Inday, yun yung painting na binigay niyang isa. Yun. So yung ginawa mali nung... nga. May mali nga talaga. So wala na nga. So feeling ko talaga ay girl, this is all sloppy, and I really think in-interview talaga ni si Madriaga. Ano mo mga keme mo? Girl, of course, Madriaga. Ganito kasi ang ano nila. Madriaga all has the incentive to lie. Mm. Pag yung witness mo all has the incentive to lie, bakladihado ka. Oo. Mapapahiya ka dyan. Oo. Mapapahiya ka dyan. All the incentive to lie. Mm-mm. Tapos ito naman si Madriaga, mapaiyak-iyak. Ano raw rason niya kung ba't siya umiiyak? Naalala lang daw niya nung tatakbo dapat si Inday tapos hindi tumakbong presidente. Nasaktan siya. Parang, talaga. Wait. Ay, ano siya, girl? Unsteady. Bakit? Girl, yun yung rason mo kung bakit ka naiyak. Naalala mong nasaktan ka dahil hindi tumakbong presidente si Inday. Ibig sabihin, obsessed pa rin si Madriaga kay Inday. Oo. And feeling ko, this is his opportunity to actually get Inday's attention. Kaya siya umiyak. Girl, you are dealing with an obsessive, compulsive Oo. guy. Kasi nung umiiyak siya, binabasa niya yung post niya that I would not be able to vote intelligently in the 2022 election if there is no Inday Sara in the ballot. Something to that effect. Tapos habang binabasa niya, doon siya umiyak. Obsessed Ano na siya, girl? Obsessed siya kay Inday. Hanggang ngayon, obsessed pa siya kay Inday. And I think this is his opportunity to actually get Inday's attention. So you have a witness that actually would like, well, you're dealing with a criminal mind. So, Oo. Totoo. so yun na eksena niyan sa buhay. And nakakaloka kasi niyan is tapos na yung ano ni Madriaga. Girl, ano nang susunod? Mm-mm. Wala na. Girl, yung painting pa lang. Tapos sinasabi nila, hindi lang naman kasi painting, bakla. Yun na nga lang yung ebidensya siyang may binigay siya. Ayan talaga, binigay ko. Sure pa Inulit siya. pa eh. Tapos si Percy, talaga inulit-ulit pa. No, paki-identify naman. Mega-identify. Takay ba yung mga Davaoenyo? Si Brian Lim, taga Davao yun eh, PPP party list. Habang nanonood, ongoing pa yung minessage siya na agad yung artist. Sinessage niya agad yung artist. Uy, di ba ikaw may gawa nito? Yung mga elite-elite sa Davao, many of them, they have a Tanya Gaisano painting. Tanya Gaisano Lee painting. Most of them. Ganon. Kasi itong pintor na ito, unang-una, good vibes yung mga artworks niya. Yung talaga, yung parang pang receiving area, ganon. Pang receiving area talaga yung mga artwork niya. Kasi nga parang maganda, masarap sa mata, ganyan-ganyan, hindi komplikado, ganun-ganun. Tapos hindi siya sobrang mahal. Hindi sobrang mahal ng mga paintings. Very accessible yung paintings niya. Ganon. So, kahit yung mga hindi art collector, parang
parang jumpstart mo ba si Tanya? Kasi nga parang you have a quite reputable artist, tapos hindi naman siya ganun kahirap sa bulsa na ma-acquire. Ganun. Ayun. O kita mo, hindi na ngayon sila makapagsalita tungkol dun sa painting. True. True. Di ba? So, girl, yun na nga lang yung pinakamalakas niyong link eh. Ay, meron talaga silang personal relationship kasi kanya imagine, ilalagay sa likuran ni Inday ang painting na binigay. Oo. Tsaka ano yun eh, sabi ko nga kay Pau nung isang araw, ano kasi yan, parang if we have a same painting, same artwork, we acquire artwork together, parang ano na tayo niyan eh, more than acquaintance na tayo dyan eh. 'Di ba? Dikit tayo dyan. Kasi parang, ano ang tawag dito, hindi ka Tapos mabibigyan- ilalagay mo pa yung regalo ko sa likuran mo. Oo, 'di ba? So parang ibig sabihin more than acquaintance kayo dyan. I mean, hindi it's not a parang a foolproof indication ng closeness, pero ibig sabihin way past the acquaintance na kayo level niyan. 'Di ba? Ganon. Kasi kumbaga parang nagkasundo kayo sa art level na connection, and at the same time gumastos kayo para sa art piece, ganyan. Kumbaga parang it's a good jump start, and safe to say that you are closer than ordinary acquaintances. 'Di ba? Kasi meron kayong painting na shinare together. Ayun lang. Pero binati na happy ayun na birthday. nga, ilalaglag na yung ilalaglag na yan si Madrid. Actually, the kakampings are now, Nako. ano gagawin dyan? Yung mga kakampings. Oo. At nakakaloka niyang girl. Kayong mga kakampings ang nangako kay Madriaga na ipapardon siya. Nako. Girl, Oh. hindi niyo maibibigay yung gusto ni Madriaga. Girl, that's a kidnap for ransom group. Itago nyo na yung mga itago nyo yung mga elite nyo. Di ba? Babalikan kayo niyan, girl. Oo. Nakakatawa ka. Tapos, Babalikan. Totoo. So, nakakatawa pa. Yung, kasi, ginawa nilang si Madriaga doon sa affidavit, yung omniscient, omnipotent, Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.